Kumusta kayong lahat? Ako si Dra. Ligaya Santos at ngayon ay susuriin natin ang paksang mga solusyon sa uban. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na pumupukaw ng damdamin ng lahat ng nasa edad na at matatanda na may mga puting buhok. Gusto kong tanungin kung naranasan mo na ba ang pakiramdam na ito. Sa umaga, paggising mo, nagpaplano kang ayusin ang iyong sarili at tumingin sa salamin ng may magandang kalooban. Ngunit aksidente mong nakita ang isa o dalawang hibla o kahit isang buong grupo ng bagong tubong puting buhok na nakakasilaw na sumasakop sa tuktok ng iyong ulo o sa magkabilang gilid ng iyong sentido. Bigla kang nalungkot, kasabay ng pagbubuntong hininga na parang lalo kang tumanda. Ang agarang reaksyon ng maraming tao sa oras na ito ay magpakulay ng buhok. Ang paggamit ng mga produkto ng pangkulay upang takpan ng uban ay makakatulong talaga upang magmukha tayong mas bata sa maikling panahon at sumasaya rin ang ating kalooban. Gayunpaman, naiintindihan nating lahat na ito ay isang pansamantalang solusyon lamang, hindi isang pangmatagalang lunas. Ang mga kemikal sa pangkulay ng buhok, kung paminsan-minsan lang ginagamit, ay maaaring hindi nakakapinsala. Ngunit kung taon-taon kang direktang nalalantad sa anit, hindi maiiwasan ang pag-aalala kung ito ba ay makakasama sa balat ng anit o sa pangmatagalang kalusugan ng katawan. Kaya napag-isipan mo na ba kung may posibilidad? Isang paraan upang hindi tayo umasa sa mga kemikal na ito, kundi sa halip ay impluwensyahan ang panloob na kapaligiran ng katawan? Ang paglutas sa ugat ng problema, pagtulong sa mga pigment cells sa ugat ng buhok na muling magkaroon ng sigla mula sa bawat hibla, at baligtarin ang proseso mula sa puti patungo sa itim, ay posible. Sa ibinahagi kong ito ngayon sa aking channel, ipapakilala ko sa inyo ang isang simple ngunit napakahusay na paraan ng pagpapaganda ng buhok. Hindi ito nangangailangan ng mahal na halaga, hindi kailangan bumili ng anumang mamahaling dietary supplement, at hindi rin kayo umaasa sa gamot. Bawat gabi bago matulog, umupo ka lang ng tahimik sa kama at gamitin ang iyong kamao upang kumatok sa isang partikular na bahagi ng iyong katawan. Sa isang simpleng kilos na ito, kung mapapanatili mo ang pagiging matiyaga, makakakuha ka ng mga hindi inaasahang resulta. Ang bilis ng pagkalat ng puting buhok ay talagang bababa. Ang bagong tubong ugat ng buhok ay unti-unting magiging itim, at sa ilang bahagi, ang buhok ay maaaring maibalik pa sa malusog na itim nitong kulay. Sa unang pandinig, maaaring mahirap paniwalaan. Halos parang alamat, hindi ba? Mangyaring huwag magmadali sa pagtatapos na imposible ito. Sa nilalaman ng bahaging ito, taos-puso kong pinapayuhan na panatilihin mo ang sapat na pasensya upang panoorin ito ng buo hanggang sa huling segundo. Tutulungan kitang tuklasin ang malalalim na sanhi ng pagputi ng buhok mula sa mga pilosopiya ng tradisyonal na gamot na ipinasa ng mga sinaunang tao. Kasabay nito, ibabahagi ko ng buo ang lahat ng detalye at sikreto ng paraan ng pagkatok na ito para maging itim ang buhok nang walang anumang itinatago. Kapag natapos mong panoorin ang pagbabahaging ito, tiyak na makakabuo ka ng isang ganap na bagong, puno ng pananampalataya at makatwirang pag-unawa sa mekanismo ng problema ng puting buhok. Bago tayo magsimula sa pangunahing nilalaman, kung interesado ka sa iyong kalusugan at ng iyong pamilya, mangyaring pindutin ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification. Sa ganoong paraan, hindi mo mapapalampas ang mga mahahalagang kaalaman sa pagpapalakas ng kalusugan na may mataas na praktikal na halaga sa hinaharap. Dito, ibinubunyag lamang namin ang mga aspeto ng kalusugan na bihirang direktang nabanggit sa mga pangunahing pananaw. Kung sumasang-ayon ka sa pilosopiya na ibinabahagi ko, mangyaring mag-iwan ng komento sa seksyon ng komento. Iyon ang pinakamalaking paghihikayat para sa akin upang magpatuloy na mag-ambag. Lubos din kitang tinatanggap na makipag-ugnayan at ibahagi ang iyong mga karanasan sa seksyon ng komento sa ibaba. Sige, pumunta tayo sa pangunahing paksa ng araw na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay lubos nating linawin ang isang tanong.
Bakit nagiging puti ang ating buhok? Bakit mayroong mga tao na, kahit na umabot na sa edad, ay nananatili pa ring may kamangha-manghang itim na buhok? Samantalang ang iba ay nagsisimula pa lamang sa edad ng gitna o mas maaga pa ay nagkakaroon na ng maagang uban. Sa siyentipikong mekanismo ng modernong medisina, medyo malinaw ito. Sa ugat ng bawat hibla ng buhok, ibig sabihin, sa follicle ng buhok, mayroong isang maliit na pabrika na gumagawa ng pigment. Ang mga manggagawa sa pabrika na ito ay ang mga melanocyte na nagtatrabaho araw at gabi nang walang pahinga upang partikular na gumawa ng isang uri ng pangkulay na tinatawag na melanin. Kapag ang pabrika na ito ay gumagana ng normal, ang supply ng hilaw na material ay masagana, ang melanin ay ginawa ng marami, at ang ating buhok ay natural na magiging itim at makintab. Kung ang pabrika na ito ay humina ang paggana, kulang sa nutrisyon, o naapektuhan ng iba pang panloob at panlabas na salik na nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga manggagawa, ang linya ng produksyon ng melanin ay biglang hihinto. Sa pagkawala ng melanin, ang bagong buhok na lumalabas ay natural na mananatili lamang sa orihinal nitong kulay na puti. Ang paglipas ng panahon ang pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang pagganap ng pabrikang ito at nag-aalsa ang mga manggagawa. Gayunpaman, ang tradisyonal na medisina ay may mas malalim na pananaw sa problemang ito. Ang sistema ng teorya ng tradisyonal na medisina ay naniniwala na ang buhok ay hindi isang nakahiwalay na organ. Ito ay tulad ng isang salamin na nagpapakita ng kalagayan ng kalusugan sa loob ng ating katawan. Ito ay isang bintana upang obserbahan. Kapag ang balanse sa katawan ay nabalisa, kadalasang lumalabas ito sa labas sa pamamagitan ng kulay at dami ng buhok. Batay sa libu-libong taon ng obserbasyon at klinikal na karanasan, mayroong 3 grupo ng mga pisikal na katangian na partikular na madaling magkaroon ng uban. Subukan mong tingnan kung saan ka kabilang sa mga grupong ito. Ang unang grupo ay ang mga may mahinang qi at dugo. Sa kayamanan ng tradisyonal na medisina, mayroong isang kasabihan na laganap na may simpleng salita, ngunit natumbok ang misteryo ng pagtubo ng buhok. Ang buhok ay labis sa dugo. Ang salitang labis dito ay hindi nangangahulugang sobra o itatapon, kundi nangangahulugang kasaganaan o kasaganahan. Paano natin lubos na mauunawaan ang pangungusap na ito? Isipin ang ating katawan bilang isang malawak na bukirin. Ang ki at dugo na dumadaloy sa buong katawan ay parang mga ilog na nagdidilig sa bukirin na ito, kasama ang masaganang sustansya na natunaw sa tubig. Kung ang ilog na ito ng buhay ay may saganang tubig at sapat na sustansya, magiging mayabong ang lupa, at ang ating buhok ay ang mga halaman na tumutubo sa mayabong na lupain na iyon. Kapag mayabong ang lupa, natural na madaling kumapit ang mga halaman, bumubulaklak ng malusog. Sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay humantong sa kakulangan ng qi at dugo dahil sa maraming dahilan, ang lupa ng katawan ay magiging tuyo at baog. Ano ang mangyayari sa mga halaman na tumutubo doon kung hindi sila makakakuha ng sapat na tubig at nutrisyon? Tiyak na malalanta sila. Magiging dilaw, malungkot, madaling mabali at malalagas ng maramihan. At kahit na magtubo ng puting buhok mula sa ugat, kaya naman kung masdan mong mabuti ang mga tao sa paligid mo, ang mga may makintab at makinis na itim na buhok ay kadalasang may kasamang mga katangian tulad ng mapulang kutis, mapulang labi at saganang enerhiya. Iyan ang tipikal na pagpapakita ng saganang qi at dugo. Sa kabaligtaran, kung madalas kang nakakaramdam ng pagkahilo o pagkapagod, maputla ang kutis, at kakaunti o nawawala ang kalahating bilog sa iyong mga kuko, maging lubhang mapagbantay kung ang kakulangan ng qi at dugo ay tahimik na nagpapaputi ng iyong buhok. Ang pangalawang grupo ay ang mga may mahinang kidney qi. Ang terminong kidney deficiency ay hindi na bago sa mga nasa edad na,
Ngunit ano ang malapit na kaugnayan nito sa buhok? Sa teorya ng tradisyonal na medisina, mayroong isa pang gabay na kasabihan na tinatawag na ang ningning ng kidney ay nasa buhok. Ang ningning dito ay tumutukoy sa makintab at maningning na hitsura. Ibig sabihin nito, ang pagganap ng kidney ng isang tao, ang antas ng kasaganaan ng kidney essence, ay pinaka-intuitive na ipinapakita sa buhok upang mas maunawaan mo. Ang kidney sa katawan ay maaaring ihambing sa isang high-efficiency energy battery. Nag-iimbak ito ng pinaka-orihinal na enerhiya ng ating buhay. Kapag bata pa tayo, ang baterya na ito ay puno ng enerhiya, kaya nakikita mo na ang mga kabataan ay laging puno ng sigla at ang kanilang buhok ay itim at masustansya. Gayunpaman, habang tumatanda, ang baterya na ito, pagkatapos ng ilang dekada ng paggamit, ay natural na unti-unting mauubusan ng kuryente. Kung gabi-gabi tayong nagpupuyat, nababalisa ang pamumuhay, labis na nagpapagod, at hindi tumitigil sa pag-aalala, mas mapapabilis natin ang pagkaubos ng kuryente sa baterya na ito. Kapag naubos ang kuryente sa isang tiyak na antas, na sa tradisyonal na medisina ay tinatawag na kidney essence deficiency, ang paggana ng maraming organ sa katawan na pinamamahalaan nito ay hihina rin. At isa sa mga unang senyales ng babala ay ang pagputi ng buhok. Kaya, ang kidney deficiency ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagputi ng buhok sa mga nasa edad na at matatanda. Ang grupong ito ng mga tao ay kadalasang may kasamang mga sintomas at madalas na pag-ihi sa gabi. Lahat ng ito ay mga babala ng mahinang baterya. Ang ikatlong grupo ay ang mga may matinding stress o depresyon. Sa modernong lipunan na may mabilis na takbo ng buhay, maging ito ay stress sa trabaho o problema sa pamilya, madali tayong nahuhulog sa matinding at matagal na mental na pagkapagod. Maraming tao ang nagtitipon ng mga bagay sa kanilang puso at ang kanilang panloob na pagkatao ay sanay na pigilin ang kanilang galit kapag may masamang nangyayari. Maaari mong isipin na ito ay isang emosyonal na kategorya lamang at ano ang kaugnayan nito sa pagputi ng buhok. Sa katunayan, ang ugnayan na ito ay hindi normal. Gumawa tayo ng isang paghahambing kapag matagal kang nalulunod sa pag-aalala, pagkapagod at kalungkutan. Ang lahat ng kalamnan sa katawan, kabilang ang mga micromuscles sa anit na mahirap nating makilala, ay kusang loob na magkokontract at mananatiling matigas. Ang ating mga daluyan ng dugo ay parang mga highway na nagdadala ng nutrisyon sa pabrika ng pigment sa follicle ng buhok. Kapag matigas ang kalamnan ng anit, hindi ba't pipigain at sisirain nito ang mga microblood vessels na ito? Kung ang daanan ay nabaluktot o nagiging sanhi pa ng matinding pagbara sa trapiko, paano makakarating ang mga convoy ng sasakyan na puno ng nutrisyon sa pintuan ng pabrika? Kung hindi makakarating ang supply at kulang ang hilaw na material sa pabrika, natural na wala itong magagawa kundi magwelga at itigil ang produksyon. Mula doon, sisimulan ding putiin ang buhok. Sa ibang aspeto, ang matagal na negatibong emosyon ay nagdudulot din ng matinding kaguluhan sa autonomic nervous system ng katawan. Ang nervous system na ito ay parang isang command center na nagko-coordinate sa endocrine activity ng buong katawan. Kapag nagulo ang command center, maaaring maging mali ang utos para sa pagpapalabas ng melanin at ang proseso ng synthesis at transportasyon ng melanin ay magkakaproblema. Ang puting buhok ay tahimik na lilitaw nang walang sinuman ang nakakaalam. Sa makatuwid, ang pagpapanatili ng isang masaya at malawak na kalooban ay ang pinakamahusay na gamot sa pagpapaganda ng buhok. Ang ikaapat na grupo ay nakakalimutan, ang mga taong may mainit na dugo. Bukod sa tatlong pangunahing sanhi na nabanggit sa itaas, mayroon pang isang napakakaraniwang sanhi ng pagputi ng buhok sa klinikal na kasanayan, ngunit kadalasang hindi binibigyan ng pansin ng lahat. Iyon ay ang mainit na dugo. Ito ay isang teknikal na termino sa tradisyonal na medisina na maaaring medyo misteryoso. Sa madaling salita,
Nangangahulugan ito na ang apoy o init sa iyong dugo ay labis at ang kapaligiran ng sirkulasyon ng dugo ay hindi na malamig. Ang ganitong uri ng mainit na dugo, batay sa iba't ibang pagpapakita, ay maaaring hatiin sa dalawang uri. Ang una ay ang totoong init, na kadalasang sanhi ng panlabas na init na nakakapasok sa katawan. Halimbawa, ang pagkain ng masyadong maraming maanghang, pinirito, at inihaw na pagkain o impeksyon sa hangin at init. Ang pagpapakita ay parang napakalakas na apoy sa ilalim ng kaldero, kumukulo ang tubig sa kaldero at malapit ng maubos. Kapag sinuri sa katawan ng tao, makikita ang tuyong bibig, tuyong dila, pagnanais na uminom ng malamig na tubig, paninigas ng dumi, pagkabalisa, madaling magalit, at maaaring magkaroon pa ng pagdurugo ng ilong. Ang ikalawang uri ay kulang na init. Ang kondisyong ito ay mas karaniwan sa mga nasa edad na matatanda at kababaihan. Hindi ito sanhi ng labis na panlabas na apoy, kundi dahil sa pagkaubos ng yin fluid, ang lubricating fluid na nagpapalamig sa katawan. Ito ay tulad ng tubig sa isang kaldero na unti-unting nauubos dahil sa matagal na pagluluto. Kung kakaunti ang tubig at hindi sapat upang balansehin ang apoy, natural na mag-iinit ang ilalim ng kaldero. Ang grupong ito ng mga tao ay kadalasang nakakaramdam ng init sa kanilang palad, talampakan, at dibdib. 5 palm heart heat. Biglang naumula ang magkabilang pisngi at pulang dila na may kaunting coating. Subukan mong isipin, anuman ang uri ng init, kapag ang dugo na nagdadala ng abnormal na init na ito ay dumadaloy upang pakainin ang mga pinong follicle ng buhok sa ulo, hindi ba ito ay parang pagdidilig ng bulaklak ng mainit na tubig? Malalanta ang bulaklak. At natural na madali ring maputi ang buhok. Kung kabilang ka sa alinman sa mga nabanggit na grupo, kailangan mong bigyan ng espesyal na pansin dahil hindi lamang ito isyu sa hitsura, kundi isang senyales ng babala ng kawalan ng balanse sa loob ng katawan. Ngayong malinaw na ang sanhi, kailangan nating hanapin ang ugat nito upang makahanap ng solusyon. Ligaya Santos, ipapakilala ko sa inyo ang 3 pinakamabisa at malinaw na solusyon para sa uban. 1 ay iniinom, 2 ay panlabas, at pinagsama ang mga pamamaraan upang mapabuti ang uban. Solusyon 1. Ang sinaunang reseta mula sa dinastiyang Ming, ang tangmawan, ay nagpapalakas ng kidney essence at nagpapalamig ng mainit na dugo. Ito ang mekanismo ng panloob na regulasyon, gaya ng detalyadong pagsusuri sa itaas upang baligtarin ang pagputi ng buhok mula sa ugat. Ang susi ay nasa 2 pangunahing gawain. Una, kailangan nating punan ang nawawalang kidney essence. Pangalawa, kailangan nating linisin ang mainit na dugo sa mga daluyan. Kaya, mayroon bang reseta na parang isang henyong general na kayang pamunuan ang 2 hukbo ng sabay-sabay, sabay na magpalakas at magpalamig? Ang sagot ay oo. Sa napakasikat na aklat na Shoushi Bao Yuan mula sa dinastiyang Ming, isang klasikong formula ang maingat na naitala at ipinasa sa mga susunod na henerasyon na tinatawag na tangmawan. Ang pangalan ay napakadirekta. Ang pangunahing sangkap ay 2 medicinal food homologous na sangkap na parehong gamot at pagkain, ang tangye dahon ng mulberry at hakchima, black sesame. Ang kahusayan ng kombinasyong ito ay nakasalalay sa kung paano ang 2 sangkap ay parang isang red roll at isang white roll, isang pangunahing opensiba at isang pangunahing depensa na nagtutulungan ng perpekto upang ganap na ipaliwanag ang prinsipyo ng balanse ng tradisyonal na medisina. Ang hakchima, black sesame, ay gumaganap bilang white roll, ang mabait na papel na nakatuon sa pagpapalakas. Sa teorya ng 5 elements, ang itim na kulay ay pumupunta sa kidney, kaya ang black sesame ay isang superior na natural na pagkain upang palakasin ang kidney. Ang matamis at mamantika nitong lasa ay parang ulan ng tagsibol na dumadaloy sa lupa, tahimik na direktang nagpapalusog sa kidney essence, nagcha-charge ng pangkalahatang baterya ng katawan. Kapag sapat ang kidney essence,
Ang ugat ng buhok ay pinatitibay tulad ng isang malaking puno na may malalim na ugat. Ang mga sanga at dahon ay natural na lalago ng masagana. Bukod dito, pinaniniwalaan din sa tradisyonal na medisina na ang black sesame ay nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng Ren at Du meridians, dalawang napakahalagang meridian. Ang Ren meridian ay ang dagat ng lahat ng Yin meridians na namamahala sa dugo sa buong katawan. Ang Du meridian ay ang dagat ng lahat ng Yang meridians na namamahala sa Qi sa buong katawan. Kapag maayos ang daloy ng dalawang meridian na ito, ang malaking sirkulasyon ng qi at dugo ay magiging maayos. At ang buhok, bilang labis ng dugo, ay natural na makakatanggap ng pinakamahusay na nutrisyon. Ang dahon ng mulberry, tangdip, ay gumaganap bilang ang pulang papel, ang malakas at masamang papel na nakatuon sa paglilinis, lalo na ang dahon ng mulberry na dumaan sa hamog na nagyelo tangdiip sa sungdang o sung tangdiip, na may pinakamataas na halaga ng gamot. Ang lamig na lasa nito ay matamis at mapait, at pumapasok ito sa baga at atay meridians. Mayroon itong kakayahang palamigin ang dugo na nakakatulong sa pagpapalakas ng dugo at paglilinis ng init at toxins sa dugo, na nagpapagaan ng mainit na dugo. Kasabay nito, ang tangdiep ay pangunahing pumapasok sa atay meridian at bukod sa paglilinis ng init at pagpapalamig ng dugo, pinapatahimik din nito ang apoy ng atay at sinisira ang pabago-bagong hangin sa katawan. Nakita mo ba kung gaano kahusay ang kombinasyong ito? Ang black sesame ay dalubhasa sa panloob na pagpapalusog. Pinupuno ang mga puwang, habang ang dahon ng mulberry ay dalubhasa sa panlabas na paglilinis, tinatanggal ang labis na apoy. Ang isa ay nagpapalakas ng bato, ang isa ay nagpapalamig ng dugo, na sumasagot sa dalawang pangunahing panloob na sanhi ng pagputi ng buhok. Paano gumawa ng simple sa bahay? Maaari kang bumili ng mataas na kalidad na inihaw na black sesame at malinis na tuyong dahon ng mulberry sa mga mapagkakatiwalaang tindahan ng gamot. Ang ratio na inirekomenda ko ay 2 bahagi ng black sesame sa 1 bahagi ng dahon ng mulberry. Gamitin ang blender o mortar at pestle upang gilingin ang 2 sangkap na ito sa napakapinong pulbos, pagkatapos ay ihalo ng maayos at ilagay sa isang malinis na selyadong garapon na salamin sa isang tuyo at malamig na lugar. Araw-araw, sa umaga at gabi, kumuha ng 1 o 2 kutsarita ng pinaghalong pulbos. Maaari itong ihalo sa maligamgam na tubig at inumin tulad ng cereal powder o ihalo sa pulot at bilugin sa maliliit na bola upang kainin o kainin ng direkta bilang isang siksik na timpla. Ang esensya ng pamamaraang ito ay nasa pagtitiyaga. Hindi mo ito maaaring gawin sa loob ng 3 araw at pagkatapos ay sumuko. 3 mahalagang punto para sa pagpapatubo ng buhok sa tuktok ng ulo. Pagmamasahe ng acupoints upang palakasin ang kidney at palusugin ang buhok. Bukod sa pag-inom ng mga herbal na gamot, binibigyang diin din ng tradisyonal na medisina ang pagmamasahe ng acupoints upang mapabuti ang daloy ng qi at dugo at tumpak na gabayan ang qi at dugo pataas upang magbigay ng sustansya sa anit. Sa ating ulo, mayroong 3 mahahalagang acupoints na nakakatulong sa pagpapatubo ng buhok, pagpapanatili ng buhok, at pagpapaitim ng buhok. Ang Jiaosun, Yuzen, at Baihui acupoints. Ang Jiaosun acupoint ay may kakaibang pangalan, ngunit napakadaling hanapin. Itupi ang iyong auricle pasulong at idiin sa iyong pisngi. Kung saan ang dulo ng iyong tainga ay dumampi sa hairline ay ang Jiaosun acupoint. Ito ay isang mahalagang acupoint sa Sanjiao Meridian. Ang regular na paggamit ng dulo ng iyong daliri upang idiin ang lugar na ito ay nakakatulong upang mapabuti ang microcirculation ng dugo sa magkabilang gilid ng ulo, tulad ng pagbubungkal ng lupa at paglalagay ng pataba sa anit upang makahinga ang follicle ng buhok. Ang Yuzen acupoint ay matatagpuan sa likod ng leeg. Hanapin ang occipital bone, ang pinakaumbok na buto sa likod ng ulo. Mula sa gitnang punto ng butong ito, bumaba sa hairline ng batok,
Pagkatapos ay sukatin ang mga tatlong daliri sa magkabilang gilid, sa parehong antas ng occipital protuberance ay ang Yuzen acupoint. Ang pagdidiin sa acupoint na ito ay hindi lamang nagpapabuti ng daloy ng dugo sa rehiyon ng leeg na nakakatulong sa pagtubo ng buhok, kundi mayroon ding napakagandang epekto sa pagpapalakas at pagpapalusog ng bato. Dahil ang Yuzen ay matatagpuan sa bladder meridian, at ang bladder at kidney ay may kaugnayang panloob-panlabas, ang pagpapasigla sa bladder meridian ay hindi direktang nakakatulong at nagpapagana sa kidney key. Ang Baihui acupoint ay ang star acupoint sa tuktok ng ulo. Ang lokasyon nito ay ang punto ng pagtatagpo ng linya na naguugnay sa dalawang tuktok ng auricle at ang midline na patayo mula sa tulay ng ilong pataas. Ang Baihui ay nangangahulugang daan-daang meridian. Ang nagtatagpo, ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ng yang meridians sa katawan. Ang regular na pagdidiin dito ay nakakatulong sa pagpapagana at pagpapataas ng pangkalahatang yang qi ng katawan. Kapag sapat ang yang qi, ang qi at dugo ay mapupuspos pataas sa pinakamataas na punto, ang ulo, na nakakatulong sa pagprotekta sa buhok laban sa pagkalagas, operasyon. Bawat gabi bago matulog o sa umaga paggising, kapag ang katawan at isip ay nakaka-relax, umupo ng komportable, gamitin ang laman ng hintuturo o gitnang daliri, iwasan ang paggamit ng mga kuko na may katamtamang lakas upang makaramdam ng ginhawa. Pindutin ang bawat acupoint na ito ng sunod-sunod ng 50,100 beses hanggang sa makaramdam ng bahagyang init o pamamanhid. Solusyon 3. Ang pinakamahalaga, pagtuktok sa gallbladder meridian upang simulan ang pangkalahatang sirkulasyon ng qi at dugo. Ito ang pangwakas na solusyon ng ibinahagi ko ngayong araw. Ang kahanga-hanga, simple, at pinakamahalagang pamamaraan na binanggit ko sa simula ng artikulo, maraming tao, kabilang ang mga kabataan, kapag nakakita ng uban ay agad na sinisisi ang henetika. Ngunit ayon sa klinikal na karanasan ng maraming batikang doktor ng tradisyonal na medisina, ang problema na purong dahil sa henetika ay hindi kasing karaniwan tulad ng iniisip. Maraming tinatawag na henetika ay sa katunayan dahil sa pagkakaroon ng parehong hindi malusog na kaugalian sa pagkain at pamumuhay sa pamilya. At ang pagkatok sa gallbladder meridian ay ang susi upang masira ang siklo na ito, mapabuti ang pisikal na kawalan ng balanse, at malutas ang problema sa biochemistry ng qi at dugo mula sa ugat. Ang pangunahing benepisyo at epekto ng pagkatok sa meridian na ito ay ang pagpapasigla ng normal na pagtatago ng bile, kaya't mas mapakinabangan ang pagsipsip ng katawan. Sa tradisyonal na medisina, ang apdo ay hindi lamang namamahala sa pag-imbak at pagtatago ng apdo upang tumulong sa panunaw, kundi nagmamay-ari rin ng pagiging mapagpasya. Kapag sapat ang apdo qi at malaya ang daloy ng apdo, ang nutrisyon mula sa butil, gulay, karne, at isda na ating kinakain ay mapoproseso at masisipsip ng epektibo ng tiyan na nagiging mahahalagang sustansya upang pakainin ang katawan at makabuo ng qi at dugo. Kapag sagana ang qi at dugo, magkakaroon tayo ng sobra upang pakainin ang buhok. Kapag sagana ang qi at dugo, natural na malulutas ang problema sa uban. Ang buhok ng ilan ay malalagas at papalitan ng bagong itim na buhok, habang ang iba naman ay kamangha-mangha ang pagbabago ng kulay ng ugat ng buhok mula puti patungo sa abo, pagkatapos ay kayumanggi, at kalaunan ay nagiging itim tulad ng tinta na kumalat sa papel. Hindi inaasahang benepisyo. Payat na binti at magandang figura, mayroon ding isa pang side effect ang pamamaraang ito na ikinagagalak ng kababaihan. Nakakatulong itong mabawasan ang labis na taba dahil ang labas ng hita ay ang pangunahing daanan ng gallbladder meridian. Kung ang gallbladder meridian ng isang tao ay hindi dumadaloy ng maayos, ang mga toxin at labis na taba na hindi mailabas ng katawan ay magtitipon dito na magpapalaki ng balakang at magpapapangit ng hita. Ang pagiging matiyaga sa pagtapik sa gallbladder meridian
ay tulad ng paglilinis ng kanal, pinapabilis ang paglilinis ng mga basura. Maraming tao, pagkatapos ng 1 o 2 buwan ng pagiging matiyaga, ay nakikita na ang kanilang masikip na pantalon ay lumuwag, pati na rin ang pagkakaroon ng radish legs, malalaking binti na sanhi ng pagtiti ng mga toxin ay bumubuti. Standard na pamamaraan. Umupo ng komportable sa upuan o sa gilid ng kama. Ang dalawang binti ay nakayuko ng natural at nakarelax. Tukuyin ang meridian na ito. Ang gallbladder meridian ay matatagpuan sa labas ng hita. Ang pinakasimpleng paraan ay kapag nakatayo ka ng tuwid, nakasabit ang iyong mga braso sa gilid. Ang iyong gitnang daliri ay dumadampi sa linya ng tahi ng pantalon sa gilid. Iyan ang daanan ng gallbladder meridian. Operasyon. Hawakan ang iyong mga kamay ng bahagyang bukas na parang gumagawa ng maluwag na kamao upang makalikha ng malalim na puwersa at hindi makasakit. Magsimula sa Juan Tiao Acupoint ang lukab sa gilid ng puwit kapag nakaupo at tapikin ang pababa sa kahabaan ng linya ng tahi ng pantalon hanggang sa tuhod. Ang bawat tapik ay hinahati ang daanan na ito sa 4 na pantay na punto. Ang pagtapik mula itaas pababa sa 4 na puntong ito ay binibilang na 1 beses. Dami. Tapikin ang bawat binti ng 50,100 beses, ibig sabihin ay 200,400 tapik. Tandaan na tapikin ang parehong kaliwa at kanang binti. Ang lakas ay dapat nakatamtaman, sapat lamang upang makaramdam ng bahagyang pamamanhid o kiliti. Huwag masyadong malakas upang maiwasan ang pasa. Maaari mong gawin ito habang nanonood ng TV. Ang pinakamahalagang paalala, ang pagkatok sa gallbladder meridian ay isang uri ng gongfu, kasanayan. Pinapabuti nito ang katawan mula sa malalim na antas, kaya kailangan ng pagtitiyaga at tiyaga. Ang mga pinsala sa katawan na naipon sa loob ng ilang dekada, ang pag-asa na maglaan ng 3,005 taon upang unti-unting ayusin sa tamang landas ay isang siyentipiko at makatuwirang inaasahan. Huwag kailanman magkaroon ng pagmamadali, nais ng isang miracle cure sa loob ng ilang araw. Ang ganyang pag-iisip ay magiging sanhi lamang upang sumuko ka sa gitna. Sige, ang detalyadong pagbabahagi tungkol sa siyentipikong pagharap sa uban ay nagtatapos dito. Dahil sa dami ng impormasyon ngayon, upang mas madali mong matandaan at maisagawa, mabilis kong ibubuod ang 3 epektibong paraan upang mapabuti ang uban. Internal na paggamot. Uminom ng tangmawan, isang klasikong reseta na gumagamit ng black sesame at dahon ng mulberry upang palusugin ang kidney essence at palamigin ang mainit na dugo na lumilikha ng isang malusog na panloob na kapaligiran para sa muling pagtubo ng itim na buhok, panlabas na pagpapalusog. Tukuyin at pindutin ang 3 acupoint, Jiaosun, Yuzen, Baihui araw-araw upang gabayan ang qi at dugo at nutrisyon sa mga ugat ng buhok, panlabas na paggamot. Ang pinakamahalagang pamamaraan ay ang pagkatok sa gallbladder meridian na nagpapagana sa biochemical na mapagkukunan ng qi at dugo ng katawan, nagpapataas ng kahusayan sa pagsipsip, at nagbibigay ng walang katapusang lakas para sa pagtubo ng buhok. Sa huli, mayroon akong ilang napakahalagang payo na kailangan mong tandaan. Maging ito ay herbal na lunas, acupressure, o pagkatok sa meridian, hindi ito instant na gamot na makikita agad ang resulta sa isang gabi. Ituring ang mga pamamaraang ito bilang pag-toothbrush at paghugas ng mukha araw-araw, gawin itong bahagi ng iyong pamumuhay. Tiyak na gagantimpalaan ka ng iyong katawan ng karapat-dapat. Pangalawa, komprehensibong koordinasyon. Huwag lamang umasa sa isang pamamaraan. Ang pinakamahusay na estratehiya sa pagpapalakas ng kalusugan ay ang pagsasama ng pagkatok sa gallbladder meridian, acupressure, pagpapanatili ng masayang kalooban, pag-iwas sa depresyon, pagtulog ng sapat, paglilimita sa pagpupuyat, balanseng dieta, at pagdaragdag ng black beans, brown rice,
walnuts, at iba pang itim na pagkain na nakakapagpalakas ng kidney. Kung ang lahat ng ito ay magagawa ng maayos, doble ang magiging epekto. Pangatlo, kaligtasan muna sa lahat. Pakinggan ang iyong katawan. Ang lakas ng pagkatok at pagdidiin ay dapat nakatamtaman. Huwag gumamit ng labis na lakas na maaaring magdulot ng pinsala. Kung mayroon kang malubhang sakit na kroniko o umiinom ng maraming gamot, pinakamainam na kumonsulta sa isang espesyalistang doktor bago subukan ang anumang pamamaraan ng paggamot. Umaasa ako na ang ibinahagi ko ngayong araw mula sa aking channel ay magbibigay ng bagong sigla at pangmatagalang pag-asa sa mga nababagabag dahil sa uban. Kung nakita mong kapakipakinabang ang nilalamang ito para sa iyo o sa iyong mga mahal sa buhay, huwag kalimutang ibahagi ito sa kanila. Malugod ka ring tinatanggap na mag-subscribe sa channel at i-on ang notification upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na mahahalagang kaalaman sa kalusugan. Dito, sasamahan kita sa pagpapahalaga sa kalusugan at pagtanggap ng mga maningning na taon.